Mga bro, may bagong balita na naman tayong dapat pag-usapan. Ayon sa ulat ng GMA News, ang matagal nang inaabangan na multi-role fighter acquisition ng Philippine Air Force, PAF, ay nahaharap sa delay dahil sa mga isyu ng napiling manufacturer, na sa tingin natin ay ang Saab. Ang problema, mukhang nahihirapan silang i-deliver ang 14 units na hinihingi ng PAF. Ang Saab lang mga bro, ang nag-aalok ng 14 na unit ng kanilang JAS-39C Gripen para sa budget ng PAF na nasa 62 billion pesos para sa MRF Phase 1. Yung mas bagong JAS-39EF Gripen at Lockheed Martin F-16 Block 70-72 Viper. Hindi pasok sa budget kung 14 units din ang kukunin dahil sa mas mataas na presyo ng mga ito. Ito na nga siguro ang dahilan kung bakit pilit ng Saab na kumbansihin ang PAF na piliin ang mas bago at mas mahal na JAS-39EF Gripen. At mukhang pati ang Department of National Defense, DND, ay muling tinitingnan ang F-16 Viper ng Lockheed Martin. Kasi, kung tutuusin, walang problema ang DND at PAF sa kontrata, ang tunay na isyu ay nasa Saab. Ngayon, keto ang twist. Ang bagong $500 million na Foreign Military Financing, FMF grant ng US para sa Pilipinas, kasama ang proposal para sa karagdagang $2 billion sa ilalim ng Pera Bill, ay nagbibigay ngayon ng mas malaking dahilan para sa Pilipinas na muling pag-isipan ng F-16 Block 70-72 Viper. At kung sakaling kailanganin ng stopgap measures, bakit hindi natin tingnan ang mga ginamit pero upgraded na F-16CD Fighting Falcon mula sa US Excess Defense Article stocks? Kung titingnan natin, mga bro, nagiging mas exciting ang labanang ito sa pagitan ng Saab at Lockheed Martin. Sa bawat hakbang ng PAF at DND, siguradong tinitimbang nila kung ano ang pinaka-practical at pinakamagandang opsyon para sa ating bansa.